Testing without pulser. So ayan, hindi umiilaw. Ibig sabihin sira na itong CDI. Testing without pulser pa rin, umiilaw. Meaning good pa ang CDI natin. So, welcome sa Short Stroker channel. So, today, isi-share ko sa inyo kung paano mag-check na CDI without pulser coil or ignition coil or stator coil. So, i-demo natin dito sa Raider 150. Pero kahit anong motor ay pwede natin gawin ang ganitong pag-testing ng CDI. So, una muna nating tatanggalin itong connection ng stator coil at connection ng pulser. So para malaman natin kung CDI yung sira is kailangan natin siya i-test by stand alone na walang nakakabit na kahit pulser or ignition coil. So ito nga pala yung connection ng ating pulser, black wire saka green wire. So i-disconnect din natin yung connection patungo ignition coil. So ito yung connection niya, hugutin lang natin. So ayan. Tapos yung color coding ng wire niya is white with blue stripe. So ayan So bali CDI na lang yung natitira sa ignition system ng motor natin. So para matest natin tong CDI is kailangan natin ng trigger o pulser. Pero sa pagkakataong ito ay wala tayong pulser na gagamitin. Instead, gagamit tayo ng signal light relay sa pag-check ng CDI. So ito yung relay ng Raider 150. So huhugutin lang natin. So ito na ngayon yung signal light relay ng ating Raider 150. So nilagyan ko lang siya ng socket para mas madali nating ma-connect. Ayan. So ito na ngayon yung relay So ikakabit lang natin via parallel dito sa pulser connection galing ng CDI. So ayan makikita nyo yung green na may white stripe. Yan yung pulser connection. At itong black naman, ito naman yung body ground. So bali, ito na ngayon yung magiging trigger ng ating CDI. So FYI lang alam nyo bang pwedeng patakbuhin ng motor kahit na walang stator at pulser gamit lamang itong relay? Yes, pwede po dahil kagaya ng pickup coil, ang relay ay mayroon ding coil winding sa loob na pwede gawing triggering device ng CDI. So ito na ngayon yung setup natin CDI tapos relay as triggering device. So ito na yung mga connection niya para matest natin ang CDI. So ang susunod natin gagawin is maglagay tayo ng 12 volts na bulb. So ikabit lang natin sa body ground tsaka sa dulo ng connection ng ignition coil galing CDI. Pagkatapos naman ay kukuha tayo ng supply galing dito sa battery. So ayan, ito yung connection. So ito yung 12 volts na supply natin. So ayan So susubukan na nating mag-test. On ko lang yung ignition. Ayan. Tapos yung 12 volts na supply itatap lang natin dito sa connection ng pulser, which is yung green na may white stripe. So pansinin nyo yung light bulb. So ayan, umiilaw yung light bulb. Yun yung dulo ng connection patungo ignition coil. So ibig sabihin yung CDI natin ay bumabato ng malakas na current patungong ignition. Meaning to say, yung CDI natin ay nasa tamang kondisyon pa. So ngayon, ang gagawin naman natin is mag-try tayo ng ibang CDI. So CDI ito ng Lifan 110, which is wala itong limiter. So nag-wiring lang tayo para magkagana siya dito sa Raider 150. So kahit anong motor pwede namang gamitan ng ibang CDI. So yan, susubukan natin na i-tap gamit itong 12 volts na positive. So kung mapapansin nyo, hindi umiilaw yung light bulb natin. So meaning to say, yung CDI na nilagay natin ay defective na. So hindi na siya nagsusupply ng kuryente patungong ignition coil. So ayan.
So meron pa akong working na CDI, no, Lipan 110 na no limiter. So CDI ito ng ginagamit ko noon sa XRM 125 during younger days pa, yung XRM 125 pa yung pinakalimit ko. So ayan, umaandar pa rin yung reader kahit pang XRM or pang Lipan 110 yung CDI. So ganun lang kasimple, no, mag-test ng CDI using relay as trigger device. So I hope na nakatulong sa inyo yung video. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless you po. Bye bye.